Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga salik ng produksyon. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang kahulugan ng produksyon. Ang produksyon ay ang paglikha o paggawa ng mga bagay at serbisyo mula sa mga likas na yaman, tao, at iba't ibang sangkap na matatagpuan sa isang tiyak na lugar. Ito ang yugto kung saan ang mga input or sangkap ay ginagamit upang lumikha ng output or produkto na may halagang pang-ekonomiko. Sa madaling sabi, ang produksyon ang proseso ng paggawa ng mga bagay at serbisyong kailangan at ginagamit ng tao. Ngayon, para maganap ang produksyon, kailangan ng ilang mahahalagang salik. Ito ang tinatawag na mga salik ng produksyon. May 4 na pangunahing salik ng produksyon: ang lupa, kapital, manggagawa, at entrepreneur. Isa-isahin natin ang mga ito. Unahin natin ang unang salik ng produksyon, ang lupa. Ang lupa ay ang mga likas na yaman at iba pang bagay na galing sa kapaligiran na ginagamit sa produksyon. Ito rin ay tumutukoy sa likas na yaman, mga kasangkapan, at mga paraan na maaaring gamitin upang simulan at ipagpatuloy ang produksyon. Halimbawa nito ay ang mismong lupa, deposito ng mineral, kahoy, tubig, at marami pang iba. Mahalaga ang lupa dahil dito itinatayo ang mga pabrika at iba pang infrastruktura para sa produksyon. Dito rin nanggagaling ang mga hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng mga produkto. Halimbawa, ang kahoy ay maaring gamitin sa paggawa ng mesa, upuan, o bahay. Ang tubig naman ay maaaring gamitin sa agrikultura, industriya, at iba pang proseso ng produksyon. Ilan pa sa mga halimbawa nito ay hilaw na materyales, makinarya, pabrika, gusali, mga truck, at opisina. Ang tawag sa kabayaran sa lupa na natatanggap ng may-ari nito ay upa. Kaya kung gagamit ang isang negosyo ng lupa o espasyo para sa produksyon, maaaring magbayad ito ng upa sa may-ari ng lupa. Ngayong alam na natin ang tungkol sa lupa bilang salik ng produksyon, dumako naman tayo sa ikalawang salik, ang capital. Ang capital ay isa sa mahahalagang salik ng produksyon. Mayroong 2 uri ang capital, pisikal at pinansyal. Ang pisikal na capital ay ang mga bagay na ginagamit sa produksyon. Halimbawa nito ay ang mga makinarya o makabagong teknolohiya na ginagamit sa industriya. Halimbawa, sa isang pabrika ng damit, maaaring kabilang sa pisikal na kapital ang sewing machine, telecutting machine, computer, at iba pang kagamitan na tumutulong para makagawa ng produkto. Samantala, ang pinansyal na kapital naman ay tumutukoy sa pera na ginagamit upang bilhin ang mga kalakal at ginagastos sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Ngunit mahalagang tandaan na ang pera ay hindi itinuturing na bahagi ng salik ng produksyon dahil hindi ito maaaring ituring na productive resource. Kahit na ginamit ang salapi upang bilhin ang mga kasangkapan at hilaw na materyales para sa produksyon, ang mga pisikal na bagay pa rin ang ginagamit upang lumikha ng produkto at serbisyo. Sa madaling paliwanag, ang pera ay ginagamit para makabili ng kailangan sa produksyon, pero hindi mismo ang pera ang direktang gumagawa ng produkto. Ang tawag sa natatanggap na kita ng kapital ay interes. Ikatlo, manggagawa. Ang lupa at kapital ay walang silbi kung walang tao na kikilos upang maging produktibo ito. Kaya naman mahalagang salik din ng produksyon ang mga manggagawa. Ang paggawa ay tumutukoy sa mental at pisikal na kakayahan ng mga manggagawa at empleyado na maglilingkod at lilikha ng produkto. Bahagi ng paggawa ang lahat ng tao na naghahanap buhay. Ito ay tumutukoy din sa labor force o lakas paggawa ng isang bansa. Ang lakas paggawa ay ang bilang ng mga tao na nasa wastong edad na maaaring magtrabaho sa isang bansa. Mahalaga ring tandaan na ang lakas paggawa at ang paggawa bilang salik ng produksyon ay magkaibang konsepto kahit na magkakaugnay sila sa mga usaping pang-ekonomiya. May iba't ibang uri ng manggagawa. Dalawa sa karaniwang halimbawa nito ay ang white-collar workers at blue-collar workers. White-collar workers.
Sila ang mga manggagawang nagtatrabaho sa loob ng opisina. Karaniwang kinakailangan ang formal na edukasyon para sa kanilang mga trabaho. Halimbawa ng mga trabahong white-collar ay mga manunulat, doktor, at guro. Blue-collar workers. Tinagurian din itong skilled workers. Sila naman ang mga manggagawang gumagamit ng pisikal na kakayahan sa kanilang trabaho. Kabilang dito ang mga draper, karpintero at pintor. Ang tawag sa kabayaran sa serbisyo ng mga manggagawa ay sahod. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagbigay ng kaniyang lakas, oras, kaalaman, o kasanayan upang makagawa ng produkto o serbisyo, siya ay tumatanggap ng sahod bilang kapalit. Ngayon naman ay talakayin natin ang panghuli sa mga salik ng produksyon, ang entrepreneur. Ang entrepreneur ang utak ng produksyon. Siya ang kumikilala sa pangangailangan at mga oportunidad na maaaring makuha sa pagbubuo ng isang produkto. Siya rin ay tinatawag na kapitan o ulo ng negosyo dahil sa kanya nagsisimula ang lahat kung paano tatakbo ang isang produksyon. Halimbawa, kung may isang tao na nakakita ng pangangailangan ng mga estudyante para sa murang school supplies, maaari siyang magsimula ng negosyo na nagbebenta ng notebooks, ballpen, papel, at iba pang gamit sa pag-aaral. Bilang entrepreneur, siya ang magpapasya kung saan kukuha ng materyales, anong kagamitan ang gagamitin, sino ang kukuning manggagawa, at paano ibebenta ang produkto. Sa madaling sabi, ang entrepreneur ang nag-oorganisa at nagpapasimula ng proseso ng produksyon. Ang tubo o profit naman ang tawag sa kita ng isang negosyante. Muli, ang apat na salik ng produksyon ay: una, lupa. Ito ang mga likas na yaman at iba pang bagay mula sa kapaligiran na ginagamit sa produksyon. Ang kabayaran dito ay upa. Ikalawa, kapital. Ito ay maaaring pisikal o pinansyal. Kabilang dito ang mga kagamitan, makinarya, teknolohiya, at perang ginagamit sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang kita mula sa kapital ay tinatawag na interes. Ikatlo, manggagawa. Sila ang gumagamit ng kanilang mental at pisikal na kakayahan upang makalikha ng produkto o serbisyo. Ang kabayaran sa kanila ay sahod. At ikaapat, entrepreneur. Siya ang utak ng produksyon na kumikilala sa oportunidad, nagpaplano at nagpapatakbo ng negosyo. Ang kita ng negosyante ay tinatawag na tubo o profit. Sa kabuuan, mahalaga ang bawat salik ng produksyon dahil magkakaugnay ang mga ito. Hindi magiging produktibo ang lupa kung walang manggagawa. Hindi rin magiging epektibo ang paggawa kung walang kapital. At hindi mabubuo ang maayos na produksyon kung walang entrepreneur na magpaplano at mangunguna. Kaya sa bawat produkto o serbisyong ginagamit natin, may pinagsamang lupa, kapital, manggagawa, at entrepreneur sa likod nito. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga salik ng produksyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.